Viral ngayon, Chocolate Hills sa Bohol. Pero hindi para sa angkin itong ganda, kundi dahil sa resort na itinayo sa gitna mismo ng mga burol. Pinaimbisigan na yan sa Senado, lalo't itinuturing na protected area at UNESCO Global Geopark ang Chocolate Hills. Ating saksiyan. Malawak na swimming pool with slide at may cottages pa. Swak na selfie spot, lalo ngayong paparating na ang tag-init. Pero ang resort, nasa gitna pala ng Chocolate Hills sa Bohol. Pinupuna tuloy ito ng marami. Lalo't ang Chocolate Hills, deklaradong protected area at National Geological Monument noong 1997 ni Nooy Pangulong Fidel Ramos. Kabilang din ito sa mga Global Geopark ayon sa UNESCO. Kaya tanong ng marami, paano na ipatayo roon ang resort? Sa Senado, naghain ng resolusyon ng Senate Tourism Committee para imbestigahan ito. Gusto nitong pagpaliwanagin ng DENR, mga sangay nito at ang mga lokal na pamahalaan kung bakit ito nabigyan ng permit. Ayon sa Sangguniang Panlalawigan ng Bohol, pinaimbestigahan na nito ang pagtatayo ng resort sa bahagi ng Chocolate Hills na sakop ng bayan ng Sagbayan. Bagamat sakop ng pribadong lote ang mga struktura, ayon sa Bohol Provincial Government, may mga batas na naglilimita sa kung ano ang pwedeng itayo rito. We have already sent our recommendations and requests to the DENR to hold in abeyance or to stop any construction within the protected area. As of now, we have not received any official written comments or feedback from the DENR. And so with the result of their investigation regarding the Captain's Peak Resort. Sabi ng DENR, kung natituluhan ang bahagi ng Chocolate Hills bago ito ay deklarang protected area noong 1997, kikilalanin daw at irerespeto ang karapatan at interes ng pribadong may-ari. Pero pwede raw patawan ng lugar ng mga pagbabawal at regulasyon sa kung paano ito gagamitin at ide-develop na ide-detalye sa Environmental Impact Statement bago pa ito isyuhan ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Sa kaso ng resort, ayon sa DENR, inisyuhan na ito ng closure order noon pang September 6, 2023 at notice of violation itong Enero dahil walang ECC. I-inspeksyonin daw nila ang lugar para ipatupad ang closure order. Under the local government code, it's the municipal government that has the primary duty to issue the cease and desist order also and maybe a closure order. Kasi sila din ang nag-issue sa building permit and the mayor's permit. The governor sa provincial government, we can do our supervision making sure na enforce talaga ng municipal government ang batas. Ayon naman sa Department of Tourism, hindi accredited at wala ring application for accreditation ng resort sa Kagawaran. August 2023 pa raw sila nagpahayag ng pagkabahala at nakikipag-ugnayan sa Kapitolyo ng Bohol kaugnay ng issue. Patuloy pa rin hinihinga ng panayam at pahayag ng GMA Integrated News ang may-ari at pamunuan ng naturang resort. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.